wala namang mali doon sa pagsasang-ayon sa mga kagustuhan ng Malacanang kung tama yung ginagawa ng executive. But when we see these large-scale corruption issues, it's time for us to be critical and time for us to start considering what direction our government is headed. And kung sakaling kailangan nilang labanan ng executive para makatulong sa ating mamamayan in order to do what is right, then it is their duty as elected officials to do so. Samantala, sa masandali ito makakasama natin ang dating kinatawan po ng 4th District ng lalawigan po ng Cavite. Walang iba kundi si former Congressman Kiko Barsaga. Sir, magandang gabi. Admar at MJ po ang inyong makakasama dito po sa SMNI. Maraming salamat sa inyong oras. Hello, good evening. Opo. Unang-una po sa lahat, Congressman, kamusta po ang inyo pong distrito dyan sa Cavite after nga po ng mga pangyayari po sa inyo? Okay naman, mukhang magkakaroon tayo ng special election sa August. Opo, nabanggit niyo po na mayroong special elections, nabanggit din ng COMELEC na maaari pa rin kayong tumakbo sa naturang special elections. Kayo po ba'y tatakbo muli dyan, Congressman, sa inyong distrito? Posible, pinag-iisipan ko pa. Opo. At dito po sa mga pangyayari ngayon, hindi po nagbago ang stand niyo po, no, sa pag-criticize kahit na kasamahan niyo po dati dyan po sa House of Representative. So ito po ay mas magiging regular na po, mas marami pang mga ano siguro po, Congressman, ang mga banat po ninyo. Mas regular na kasi ngayon bilang private citizen, pwede ko na talagang labanan ng corruption dahil hindi na ako kasama sa crocodile farm. And makita ko na talaga kung saan pupunta yung taxpayer money ko. Opo. Congressman, marami pa rin po bang mga constituents ninyo talagang nanghihinayang pumupunta po sa inyo hanggang sa kasalukuyan, nakakausap po ninyo sa mga pangyayari? Kasi kayo po ay binoto ng mga taga 4th District tapos tatanggalin lang ng mga hindi naman botante po sa inyong lugar. Madami talagang nagalit dahil doon sa naging decision ng Ethics Committee. At yung mga iba naman dito, hindi sila masyadong updated sa national news. Mostly nakafocus lang sila sa local. So yung iba, pumupunta pa sa opisina ko at tanong kung ba't ex-congressman na ako. And so far, may adjustment period pa rin naman. Pero kung kayo pong masusunod, Congressman, okay pa rin po ba sa inyo na magkaroon po ng special election? Nababanggit 200 million pesos daw po yung kailangan ng COMELEC para maisakatuparan ito. May malaking gastos yun. At hindi ko alam kung ba't ganun kalaki yung inaabot ng special elections, hundreds of billions. Kung lahat ng mga voting machines active naman, hindi ko alam kung... I think there should also be an investigation into why sobrang laki ang allocated budget nila para sa special elections. Kasi 200 billion, that's a very large amount for just elections, especially considering na 800,000 population and around 450,000 ang voting population dito. Opo, Congressman, si MJ po ito. Magandang gabi po. Sir, balikan po natin yung inyo pong karanasan bilang pong kinatawan po ng Cavite 4th District dyan po sa House of Representatives. Ano po naging tipping point, Kong? Bakit kayo nagsasalita laban sa administrations, particularly laban sa leadership ng Congress noong pong mga panahon na yon? Nag-umpisa yun yung nagkaroon ng flood control issue. Tapos, may accusation si Martin Romualdez sa akin na gumagawa ako ng, parang kumukuha ako ng boto laban sa kanya para mapalitan siya bilang speaker. And since hindi naman totoo yun, at least, ang sinabi ko, kung gusto mo ng away, di makipag-away din ako. So, ever since then, I started attacking Romualdez and I've been exposing the flood control nominees lalo na doon sa Kongreso. And lumaki lang yung issue. Nung nagkaroon ng mga malaking rallies by November 2025, doon na talaga naging focus yun ng national and ng public sentiment. Opo, lalo pat nasubaybay rin po namin Kong, yung career po ng inyo pong tatay, si Kong PD, at matindi rin yun kung manindigan. Naalala ko nung kinover namin yung mga hearing sa ABS-CBN franchise, isa rin po yun sa vocal. No? Kung talagang... Yes, very vocal din siya doon. Kung tapang sa tapang, talagang matapang din po yung tatay niyo, Kong Kiko. Opo. Pero sir, ito pong nangyayari ngayon sa House of Representatives, parami kasing pumupuna sir na unparliamentary daw o parang hindi daw statesman ang dating, na tinatawag po ninyo na crocodile farm ang House of Representatives. But
to the many of the to the many of the people po na nagbabasa po sa inyong mga post, real talk po para sa kanila ang meaning nun. Anong masasabi mo doon, sir? Masyado na kasing nakapokus ngayon sa nakasanayan ng House of Representatives sa mga rules nila. So hindi nila akalain na sasabihin talaga ng mga tao na crocodile farm na sila dahil sobrang taas na ng corruption within the House of Representatives ngayon. And in legal terms, truth is also a defense when you make defamatory statements. Hindi naman nila pwedeng pagalitan ako dahil tinawag ko yung crocodile farm kung crocodile farm naman talaga yun. Nakita natin ang epekto ng corruption nila sa ekonomiya in terms of international relations. Nakita na ng international community kung gaano kalala ang corruption dito sa ating bansa. And I'm merely a reflection of that increasing corruption within the House of Representatives. So para po sa inyo, kinatawan nyo lang, pinaabot nyo lang yung messaging ng taong bayan at ng inyong pong mga followers ko sa social media? Kasi hindi lang naman ako yung nagsasabi doon. That's sinasabi na puro corrupt yung nasa Kongreso ngayon. Opo, Kong, ito pong sa impeachment, July 6 po ang simula. Kayo rin po ay nagsasalita against po dito sa ginawa ng House of Representatives na impeachment kay VP Sara Duterte. Anong tingin mo doon, sir? Mukhang hindi pa natin alam kung sino po ang magpipreside sa Senado, kung ang Cayetano wing ba o ang Gatchalian wing sa July 6. Well, yung legitimate na wing ngayon would be the Cayetano wing since kulang talaga yung quorum nila nung last Wednesday na session. And regarding kung sino yung magpe-preside, parang sobrang gulo na kasi ngayon sa Senado, especially during the Blue Ribbon Committee hearings. So hopefully, maayos na lahat yun para mag-umpisa na agad yung impeachment hearings, para matapos na agad yun. Because I don't really think anything will happen there. I am expecting the acquittal of Vice President Sara Duterte. Opo, pero bago po yan, flood control po muna ang pinagkakaabalahan po ng Yes. dalawang paksyon. Kung yung sa build-up po ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control, anong tingin mo doon, ang assessment po niyo doon sa palitan ng liderato, awayan po ng dalawang paksyon sa Senado prior to the first hearing po ng June 4 sa Blue Ribbon Committee kung saan itinuro po ng 18 ex-soldiers ang iba't ibang pangalan ng mga kongresista na di umano'y nabigyan daw po kung ng mali-maletang kickbacks. Regarding sa statement ng 18 Marines, actually, pag ganun kasi talaga yung reaction ng mga senators, ng mga congressmen, pag sobrang galit sila at sobrang takot sila na magkakaroon ng forum at magkakaroon ng pagkakataon na maglatag ng ebidensya yung 18 Marines, then that's already a sign na posibleng may katotohanan sa mga sinasabi nila. There will be future hearings and we can expect more, especially from Congressman Marcoleta and sa Blue Ribbon Committee. And hopefully, may makukulong na and hopefully hindi maulit yung flood control issues noong 2025 ngayong 2010, ngayong 2026. Congressman, si Edmar po ito, meron din po mga pahayag, yung mga kasamahan nyo rin po dati dyan sa Kamara na dapat daw unahin itong impeachment, parang panlihis lang daw sa issue itong controversial na flood control anomaly. Ano po masasabi nyo po doon? Yung impeachment kasi ang kumpara sa flood control, sobrang liit na bagay yun since yung the accused Vice President is only facing possibly hundreds of millions na yun lang yung accused malversation or yung sa 110 million for impeachment for DepEd issue noong 2023 pa yun. Yung flood control naman, it's hundreds of billions which is thousands of times more than what Vice President Sara Duterte is accused of. So yung mas malaki talaga yung impact ng flood control. Mas malaking issue talaga yun since yung sa impeachment hindi naman tayo nagkaroon ng hundreds of thousands of people rallying, hindi naman tayo nagkaroon ng high large-scale negative economic impact due to the possible actions or possible flaws within Vice President Duterte's time in DepEd. So the flood control is really a much larger issue at yun talaga yung dapat na i-focus natin. At wala din talagang nangyari sa flood control. There has never been any involved people who were imprisoned due to the flood control. Opo, at nabulgar din sa mga oral arguments din po sa Korte Suprema yung mga kini-question din po na GAA simula yata 2024, 2025
2026, yung 2023, yung sa PhilHealth din na question. Nakikita nyo po ba na dahil possible marami talagang naging involved nito, kaya tila bulag at bingi yung nasa Kongreso para ito'y mabuksan muli at talagang magkaroon ng masusing investigasyon at nang malaman kung sino talaga ang tunay. Meron pang nagsasabi na wala daw mastermind, marami daw mastermind. Ukol nga po dito, Congressman. Well, regarding doon, yung Kongreso talaga, and especially yung majority, kasi hindi naman nila pwedeng sabihin na si Duterte yung may kasalanan doon sa flood control since sila yung may hawak ng budget. Yung majority yung may hawak ng budget along with Malacanang. So they should be the first ones investigated for the flood control anomalies. Opo. Dito po sa composition po ng ating Kongreso, sa mataas man o sa mababang kapulungan, gaano po kahalaga talaga na may lehitimo at independent po, lalo na sa minority, na talagang yan yung mag-check and balance po, no? At ano po ang nakikita nyo po sa kasalukuyang setup ng ating Kongreso sa kasalukuyan po, Congressman? Yung Kongreso kasi may mga nag-iisip doon na posibleng hindi matuloy yung elections sa 2028 kaya they feel safe in siding with the majority. But ultimately, wala namang mali doon sa pagsasang-ayon sa mga kagustuhan ng Malacanang kung tama yung ginagawa ng executive. But when we see these large-scale corruption issues, it's time for us to be critical and time for us to start considering what direction our government is headed. And kung sakaling kailangan nilang labanan ng executive para makatulong sa ating mamamayan in order to do what is right, then it is their duty as elected officials to do so. Opo. Nakita niyo po ba na yung kasalukuyang setup ng Kongreso ay nagiging balat sibuyas na kahit ikaw lang, ilan lang kayo, kukonti lang kayo talaga na talagang nagkikriticize po, pero umabot sa punto na ganito po ang nangyari? Mhm. Kasi very unstable din yung sitwasyon sa Kongreso at sobrang galit na yung mga tao sa kanila. We have seen all-time lows in terms of trust ratings for both Congress and Senate, lalo na yung panahon ni Senator Tito Soto na walang nangyari dun sa flood control issues at ngayon napalitan na siya. So regarding these, gusto na talaga nilang manahimik yung mga naging critics nila. And it is in their best interest to keep the critics as silent as possible. Opo. Huli na lamang pong topic, kabilang po sa priority, ito pong isinusulong na anti-political dynasty po. Ano pong masasabi niyo po dito sa panukalang batas po na ito, Congressman? Depende yan kasi madaming congressman na maapektuhan dyan. But if they're perfectly willing to do so and they are genuine in their interest to stop political dynasties, then they have my support. Pero feeling ko pampabango lang yan sa Kongreso. Hindi talaga matutuloy yan. Opo, bilang panghuli na lang po, mensahe na lang po sa ating mga kababayan ngayon na dami pong kinakaharap, meron pang krisis sa gitnang silangan, apektado tayo, bago pa man yung krisis, meron na tayong krisis din dito, issue ng korupsyon, issue ng usaping politika. Doon din sa Mindanao, nagkaroon din ng mga lindol, calamity. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po sa gitna ng unos na ito po, Congressman. Well, I wish everyone the best, lalo na yung sitwasyon ngayon yung sitwasyon natin ngayon sobrang lala na. We're expecting further fuel price increases ngayon na may oil crisis. At kahit ganito yung sitwasyon ngayon, always try to believe in yourself and believe in God. I hope and pray for everyone to be successful in life. Thank you, God bless, and meow meow. Maraming salamat si former 4th District Cavite Congressman Kiko Barzaga, ang atin pong nakasama dito sa atin pong programa po, mga kapartner. Napag-usapan natin yung mga nangyari sa kanya doon sa maaring special election sa kanyang distrito na hundreds of millions po yung kakailanganin, no? Natanggal lang siya, kakailanganin. So gagastos na naman. Pero hindi po nagbabawal sa kanya na tumakbo. So ang sabi po ni Congressman Barzaga, pinagpaplanuhan at kabilang po yan sa plano. So pwede pa rin siyang maging congressman kung pipiliin pa rin siya ng kanyang mga kadistrito, partner MJ.